Proverbs 3, verse 5. This morning, pag morning ang aking kalagayan, evening naman ako. Pagka evening, namo-morning naman ako. Ano ba yan? Okay. This evening, I would like to share with you about trust God completely. Amen? Pakinggan niyo po, ano? Sabi niyo dito, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kapatid, ang taong nagtitiwala sa Diyos, kailanman hindi maliligaw sa kanyang landas. Amen? Malayo ang kabiguan, malayo ang pagkasawi, once na ikaw ay magtitiwala sa Diyos. Nagget nyo? Okay, manalangin tayo. Salamat po, dakilang Ama, sapagkat ikaw ang Diyos na karapat dapat pagtiwalaan sa aming buhay. Salamat po sa isang testimony mula kay Iya, kay Ma'am Eden, naway nagsilbing hamon sa bawat isa sa amin, lalo na yung nakakaranas ng pagsubok at problema. Kaya Panginoon, nakikita niyo po almost lahat ng mga member dito ay nakakaranas ng pagsubok. Problema sa buhay, lalo po ang ladignon, nasa dalamhati nalagay sila, Panginoon, sakluluhan niyo po ang bawat isa, lalo po Foundation Family, Ladignon Family. Dalayan ko rin po ang Pasamonte Family. Bless niyo po kaming lahat na maging matatag kami sa mga pagsubok at problema. Huwag niyo po kaming pababayaan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po yung purpose kung bakit magtiwala ka sa Panginoon. Trust God completely. Let me explain kung ano ang kahulugan ng trust. Ano? Sino na sa inyo ang nakasakay na ng eroplano? Ayun, nakasakay na tayo ng eroplano. Parang hindi ko na mabilang ang pagsakay ko sa eroplano. Pag ganun ako sa Bisaya. Bakit ka sumakay? Iniisip mo, makarating ka sa pupuntahan mo, right? Yun ang tiwala. Amen? Sino na sa inyo nakasakay ng barko? Bakit ka sumakay ng barko? Niisip mo, makararating ka doon sa patutunguhan mo. Diba? Sino nakasakay na ng bus? Lahat tayo, nakasakay na ba kayo ng bus? Yung iba dyan, nakasakay na, hindi nagtataas. Nakarating ka sa patutunguhan mo, tama ba ho? Sino nakasakay na sa pick-up ni Kuya Joseph? Nakakarating kayo sa lugar pupunta. May tiwala kayo kay Joseph, right? Sino nakasakay doon kay Tintin, yung sakyan ko? Tintin ang pangalan noon. Dininiwala kayo na may tiwala kayo sa akin. Hindi kayo huhulog sa bangin. Yan ang ibig sabihin ng tiwala. Tanda natin, kung may tiwala tayo sa pilot na airplane, o di kaya sa kapitan ng barko, o di kaya sa driver ng bus, driver ng mga private SUV, nakarating kayo sa lugar na gusto nyong puntahan, bakit di tayo magtiwala sa buhay ng Diyos o buhay ng Diyos? Na siya yung may power over all things. Dapat tayong magtiwala sa buhay na Diyos sapagkat siya yung may kapangyarihan sa lahat ng bagay. God who has the power over all things. Dapat natin siyang pagtiwalaan. Ngayon, meron tayong 5. Bakit ano bang naitutulong ng magtiwala ka sa Diyos? Kasi trust God completely, di ba? Ano ba ang nagagawa pag ikaw ay
nagtiwala sa Diyos? Yan ang personal na tanong ko. Number 1, kapatid, trust God completely. Ito ho yan. Trust God by knowing who He is. Pagtiwalaan mo siya kung sino siya sa buhay mo. Sino ba siya sa buhay mo? Di ba hari siya sa buhay mo? Diyos siya sa buhay mo? Amen? Look at your Bible. Psalms chapter 9 verse number 10. Kayong nasa online, magbukas din kayo ng Biblia. Kunin yung Biblia nyo sa tabi nyo, buksan ninyo sa Psalms chapter 9 verse number 10. Sabi niya, and they that know thy name will put their trust in thee. Yan ang sabi ni David. Silang nakakaalam sa pangalan mo, nagtitiwala sila sa iyo. For thou, Lord, has not forsaken them that seek thee. Sabi ni David, ikaw, Panginoon, hindi mo pinapabayaan yung mga taong laging naghahanap sa iyo. Ibig sabihin naghahanap, laging nagsisimba sa iyo. Hindi niyo. Sa madaling salita, yung pagkapagod natin, linggo ng umaga, linggo ng gabi, prayer meeting, may compensation from God dyan. Hindi niyo, ha? Trust God by knowing who He is. Ano yung pagiging He is niya? Tatanda natin, God is all-knowing. Alam ng Diyos yung inuusig ka, tulad ng testimony po ninyo. Alam ng Diyos yan. Naalaw niya lang yun eh. Pwede naman lipulin sila ng Diyos eh. Di ba? Ba't inaalaw niya pang ganyan? Parang magiging matatag ka. God is all-knowing. Alam niya kalagayan mo. Alam niya inanipusta ka. Alam niya stress ka. Alam niya yun. Alam niya kung ang isip mo lumulutang. God already knows that. Amen? Ito pa po siya, no? Ito pa siya. God is all-powerful. Oh, makapangyarihan siya. Kaya nga, trust God by knowing who He is. Amen? All-knowing, all-powerful. Pag sinabing powerful, kaya niyang lutasin any kind of problems. Trials, kaya niya yan. Bakit? Kapag namumroblema, because you lack of trust sa Kanya. Amen? Kapatid, all-powerful, ibig sabihin, wala pong mahirap sa Kanya. Lahat ng mabigat na lutasin sa buhay natin, sa Kanya, kayang-kayang lutasin. Kahit gaano katigas ng puso ng tao, mababago yan. Naintindihan niyo ho ba, kapatid? Yun ang dapat kong pagtiwalaan sa Panginoon. He is powerful God. Amen? Ang point number 3, God is present everywhere. Oo, nakita mo? Present siya everywhere. Saan ka magpunta? Sasakay ka man ng barko, eroplano, bus, o private car, kasama mo siya. Saan ka mo magpunta? Amen? Huwag kang magdalawang isip na magduda. Huwag kang magdalawang isip na tumawag. Lalo na kung nakakaranas ka ng stress dahil sa loved ones mo o kanino man. Ano ang ginagawa ng Diyos natin? Amen? Hindi niya. Trust God completely by knowing who He is. Maraming kalagayan o posisyon ng Panginoon. But ang tatlong ito, major. All-knowing,
omnipresent, at saka powerful. Amen? Number 2, trust God completely by knowing His promises. Okay. Oh, ang sabi nyo, pakinggan mo to. Yung minemorize ni Ma'am Eden kanina, ano ba yun? Isaiah 40, verse 31. Okay, minemorize ni Ma'am Eden to. And they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ano yung first promise ng Diyos dito sa verse na to? Strength. Right? Hello? And they shall mount up with wings as eagles. Alam niyo po, ang eagles, matalinong hayop yan, o ibon. Hindi po sagabal o harang sa kanya ang malakas na hangin. Gustong-gustong liparin ng eagle ang hangin na malakas, lalong tumataas ang kanyang lipad. Nag-e-enjoy siyang salungatin ang hangin. Do you know, kapatid? Anumang pagsubok at problema, dapat mag-enjoy kang salungatin ito. Ito dapat ang way o ladder para umangat ang buhay mo. Amen? Tatandaan nyo, hindi kayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok o problema na ikagigiba ng buhay nyo. Never niya pinangako yan. Ano ho? At ang sabi pa niya dito, they shall run. Anong pangalawang bigay niya sa'yo? Tatakbo ka, pero hindi ka mapapagod. Amen? Lalakad ka, pero hindi ka manglulupaypay. Ibig sabihin, full power ang ibibigay niya sa'yo. When you are in problems condition, when you are in trials condition, full strength ang ibibigay niya sa'yo. Amen? Kaya, trust God completely by knowing His promises. Amen? God will not allow difficulties you can't handle. Kung bagay sa Tagalog, hindi ipapahintulot ng Panginoon ang hirap na hindi mo kaya. Pahihirapan ka ba? O pahirapan ka ba ng Diyos? Of course na. Men, gawin na lang natin halimbawa, yung apo ko, si Zach, o kaya si Zep. Pabubuhat ko ba sa kanila ako? Amen? Hindi naman nila kaya yan eh. Yung pabubuhat ko sa kanila, dali mo kay lola ko. Ganon. Ganyan din po yung Diyos natin. Kung mabait si lolo, mas bait ang Diyos. Kung mabait si daddy, mabait si papa, mas mabait ang Diyos. Tanda na rin, God will work all things for your goodness. Amen? Kaya sabi niya, all things work together for good to them that love God. Amen? Look at this. God will work for your goodness kapag may problema ka. Amen? Pinangakuan ka niya eh. God will provide the needs in the midst of your problems. Strength needs mo yan, right? Maging mapayapa ang iyong isip, needs mo yan. Bigyan ng Diyos yan. Remember this. Alalahanin niyo ito, mga kapatid. Every opportunity to fear, natatakot ka, ang ibig sabihin, is also an opportunity to trust God. Tuwing ikaw ay natatakot, pagkakataon niya magtiwala ka sa Diyos. Hindi yan pagkakataon na mag-quit ka.
Naintindihan niyo, kapatid? Okay. Ulitin ko. Remember this. Every opportunity to fear is also an opportunity to trust God. Okay. Kayong dalawa dito nga, kayo pa rin din ako ganun-ganun. Dito yung sarap. Okay. Yan. Naiya ba kayo? Dito sa likuran ni harapan ni Nathaniel. Yan. Pag meron pang dumating, dito nyo pa upuin. Huwag nyo pupuntahin dyan. Okay, naintindihan natin? Ganun yan. So, every opportunity to fear. Nakakaranas ka ng takot, di ba? Sino sa inyo nakakaranas ng takot? Pangamba sa buhay. Taas na kamay. Oh, lahat tayo matatapang pala eh. O, ako lang natatakot. Every opportunity to fear, natatakot ka, is also an opportunity to trust God. Yan. Yung pong hangin na sumasalangsang sa eagle, hinaharap niya yan. Nililipad niya pa yan, kaya lalo siyang tumatayog ang kanyang lipad, tumataas. Mahalayo ang kanyang nararating. Ganon ang eagle. Tumakbo ka man, lumakad ka man, God gives you full strength. Yan ang pangako ng Diyos. Amen? Tanda natin, God will give us strength. Verse 29. Same book, same chapter, verse 29. Isaiah chapter 40, verse 39. 29. He giveth power to the faint. Oh, di ba? Magbibigay ng lakas sa nanghihina. And to them that have no might, He increases strength. Sa mga taong wala ng lakas na ipaglaban ng problema, pangako niya. Sa mga taong wala ng lakas, harapin ang pagsubok, pangako niya yan. Hello, kayo na sa online, may problema kayo, pangako ng Diyos, di kayo iwanan. Ganun lang kasimple. Naintindihan niyo, kapatid? God will give you strength. Chapter 41, verse 10. Tingnan niyo kung gaano kaganda ng pangako niya. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Anong ibibigay niya sa iyo? I will strengthen thee. Yeah, sabi niya, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Safe na safe ka dyan. God promised protection, full protection for those who will trust in Him. Pag hindi ka nagtiwala sa Kanya, kasalanan mo na. Eh bakit po, Pastor, dapat kong magtiwala? Kasi may problema ka. Kasi may sakit ka. Kasi may pangarap ka. Kasi inuusig ka. Magtiwala ka, kaya kang ipagtanggol ng Diyos. Amen? Kaya isuko mo lang sarili mo sa Kanya. Lord, hindi ko kayang gumanti dahil hindi nyo inutusan na gumanti ako. Di ba? Ganon. Lord, sinisiraan nila ako. Hindi ko sila kayang gantihan. Pwede po bang ipagtanggol nyo ako? Yun lang naman yan. Kasi, kung gagawa ka ng paraan para gumanti, hindi mo makakita ang ipagtatanggol ka ng Diyos doon. Kasi gumaganti ka na eh. Yung trabaho ng Diyos na dapat gawin niya sa'yo, tinrabaho mo. Let God judge them. Amen? Nagit niyo po ibig sabihin? Kaya kapatid, trust God completely by knowing
His promises. God has promised. Hindi ko mabilang o ma-memorize. Madami. Kung formula at base sa mga pinag-aralan ng mga Bible scholar, nasa 7,000 promises ang Panginoon. My God. Pero by my personal, I don't know kung gano'ng kadami. But I tell you the truth, sobrang dami. Napakadami. Amen? Iba doon na fulfill na, yung iba hindi pa. Yung iba, i-claim mo na lang. Kaya sa atin ngayon. Amen? Number 3, trust God completely by knowing God's reliability. Meron bang kakayanan ng Diyos na pagtiwalaan? Yes! Andiyan pa ba kayo? Magbabasa tayo ng verse, ano? Okay. Dito muna tayo sa Numbers. Genesis, Exodus, Numbers. Genesis, Exodus, Leviticus pala. Pagkatapos ng Leviticus, Numbers. Yan. Andiyan ba kayo, kapatid? Okay. Numbers 23, verse 19. Tingnan niyo po kung anong ugali na meron ng Diyos dito. 19 na. Chapter 23, verse 19 ng Numbers. Ano? Sabi niya dito, God is not a man that He should lie. Sabi niya, ang Diyos hindi tao na nagsisinungaling. Hindi niyo na? Neither the Son of Man that He should repent. Hindi siya katulad ng anak ng tao na nagsisisi. Hath He said, shall He not do it? Sinabi niya, hindi niya makaya ito. Or hath He spoken, shall He not make it good? Yung bang sinabi niya, hindi niya ba kayang gawin? Tanda natin, ang Diyos hindi tao na nagsisinungaling. Lahat ng sinabi niya, gagawin niya. Amen? Ibig sabihin, reliable siya. Mapagkakatiwalaan. Nandiyan ba kayo, kapatid? Okay. Kung siya ay mapagkakatiwalaan, pagtiwalaan mo siya. Tingnan mo, karapat-dapat siyang pagtiwalaan. Revelation chapter 4, verse 11. Tingnan niya. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things. For Thy pleasure they are and were created. O, tingnan niyo katindi ng Panginoon diyan. Di ba liable siya? Mapagkakatiwalaan? Reliability, kapatid, ay alahan ang dapat pagdudahan sa Kanya. Powerful siya, di ba? He is consistent and trustworthy. Consistent siya at mapagkakatiwalaan. Anumang pagsubok mo, anuman ang problema mo, anuman inaalala mo, anuman ang pangarap mo, iwan mo sa Kanyang kamay. Because mapagkakatiwalaan siya. Another verse para malaman niyo. Okay. 1 Peter chapter 5 verse 7. Andiyan ba kayo? Sabi niya, casting all your care. Ano bang bigat mo sa buhay? Ano bang pinapasan mo? Upon Him, for He cared for you.
ilagak mo sa Kanya ang kabalisahan mo, pagmamalasakitan Kanya. Yun ang malinaw sa verse na yan. Amen? Andiyan ba kayo, kapatid? Oh, baka naman gusto nyong kwento natin yung magkumpare, ano? Pares silang galing sa bukid. Yung isang kumpare, nagsakati siya ng pagkain ng kalabaw. Yung isang kumpare, meron siyang sakay na kalabaw. Yung kalabaw, merong inihilang kariton. Nadaanan si kumpare na nagdadala ng sakat, damong sinakate. Para sabi niya, sumakay ka na. Ala naman karga itong kariton eh. Sabi ni kumpare, wag na kumpare, kaya ko naman eh. Hindi kumpare, sumakay ka na. Ala naman laman ng kariton. Si pare mapilit. O di sumakay. Pagsakay niya sa kariton, hindi niya binitawan ng sinakate. Bit-bit ba niya? Lalo pa siyang nahirapan. Ganyan lang din yan. Prayer ka ng prayer, natulungan ka ng Diyos. Prayer ka ng prayer. Pagkatapos mong mag-pray, mag-aalala ka rin lang, lalo kang mahihirapan daw. Naintindihan niyo na? God is reliable. His reliability, powerful, mapagkatiwalaan, hindi kanya iiwanan at hindi kanya pababayaan. Ganon ka ang kanya reliability. He is consistent. He is powerful. Mabait. Kaya kapatid, hindi kanya tatanggihan. Naintindihan niyo na? Hindi kanya iiwanan. Hindi kanya pababayaan. Tingnan natin sa Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6. Verse number 18. Ano sabi niya? That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. O, tingnan niyo. Imposible sa Diyos ang magsinungaling. Pag sinabi niya, gagawin niya, kapatid. Naintindihan niyo na? Hello? Imposible siyang magsinungaling. Tayo naman posibleng magsinungaling. Pero siya imposibleng magsinungaling. Ibig sabihin, we might have a strong consolation. Meron siyang matibay na pangako. Ang ibig sabihin niyan, who have fled for refuge. Pwede siyang lapitan, silungan, to lay hold upon the hope set before us. Marami siyang pag-asa na naisilatag sa harapan natin. Pangako niya, hindi kanya iwanan, hindi kanya pabayaan. Hindi yan nagsisinungaling. Amen? Magtiwala ka lang. Kaya nga, trust completely. Din ang title, Trust God Completely. Number 4, trust God completely by knowing His love to us. Mahal ka ng Diyos. Amen? Romans 8:32, tingnan niyo. Ang patunay na mahal ka ng Diyos. Andiyan ba kayo, kapatid? Okay. Romans 8:32, ito ang sinabi niya, kapatid. Ito, 8:32, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Ganda, let me explain. Tagalogin natin. Hindi niya pinagkait ang kanyang sariling anak. Yan ang ibig sabihin.
kundi ibinigay niya ito para sa ating lahat. Amen? Hindi niya pinag-gate si Kristo. How shall He not with Him also freely give us all things? Kung ang kanyang anak hindi niya pinagkait, yun pa kayang lahat ng bagay para sa iyo. Yan ang ibig niya sabihin. Pagmamahal, kaya trust God completely by knowing His love to us. According to the Bible, we love Him because He first loved us. Amen? Okay. But according to this verse, kung si Kristo hindi niya pinagkait, hindi niya pinagdamot para sa atin, yung pa kayang mga bagay na kailangan mo, ganun ang pagmamahal ng Diyos. Kulang ka lang ng tiwala. Kaya nga, trust God completely, buo dapat eh. Amen? Number 5, trust God by seeking His will in your life. Matthew 6:33. Trust God by seeking His will in your life. Matthew 6:33, sabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, sabi niya, and all these things shall be added unto you. So, dapat mo palang pagtiwalaan, hanapin mo yung kanyang kalooban sa buhay mo. Amen? Kaya, decide now to trust God completely. Magdesisyon ka na ngayon. Decide now to be humble instead to resist Him. Magdesisyon ka na magpahumbaba kaysa tanggihan mo ang tinuturo niya. Amen? Decide now to be humble. Paanong paraan? Tapos na tayo. Let God educate you by your desire. Hayaan mong turuan ka ng Diyos sa pamagitan ng desire mo. Naintindihan ko din. Itingka. Let God educate you. Ano sa Tagalog na educate? Turuan. Hayaan mong ang Diyos ang magturo sa iyo. By your problem. Sana sa pamagitan ng problema, pagsubok, nagmamature ka. Hindi yung nagiging bonjing ka. Naintindihan niyo po yung bonjing. Yung bonjing, may edad ka na, pero ugaling bata pa. Yun ang bonjing. Kaya let God educate you through your problem. Sana sa pamagitan ng problem, magmamature ka. Yun yan. Amen? Mabait ang Diyos sa buhay natin. Tuturuan ka niya sa pamagitan ng problema at pagsubok. Amen? Naintindihan niyo ho? Imbes na mag-resist ka, magpakumbaba ka na lang. Amen? Imbes na tumanggi ka, magpakumbaba ka na lang. So, let God educate you by your failure. Hayaan mo ang Diyos turuan ka sa pamagitan ng pagkukulang mo. Amen? Naalala niyo ba si Abraham Lincoln, di ba? Marami siyang failures, di ba? Pero natututo siya. Pagdating po sa pagka-presidente, nag-mature siya. Naging presidente siya. Dapat ganun yan sa buhay natin. Imbes na mag-resist ka, magpakumbaba ka na lang. Because God
give more grace to the humble. And God resisted the proud. Tatandaan nyo, palaging nire-resist ng Diyos, tinatanggihan ng Diyos yung mapagmataas. Tatandaan nyo, laging kinakalinga, kinukupkup ng Diyos yung mapagpakumbaba. Amen? Kaya imbes na ikaw ay mag-resist, magpakumbaba ka. So let God educate you by your dreams. I don't know kung pangarap mo sa buhay. Hayaan mong turuan ka ng Diyos doon. And let God educate you by your pastor teaching. Amen? Pag ang teaching ng pastor tinanggihan mo, never kang magmamature. Hindi niyo? Okay. So what we can do? Ibigay mo ang dalawang mata mo sa Kanya. Ibigay mo ang dalawang tenga mo sa Kanya. Ang ibig sabihin na ibigay mo ang dalawang tenga mo sa Kanya, makinig ka ng totoo. Bigay mo ang dalawang mata mo. I-search mo. Yan ang ibig sabihin. Ibigay mo ang dalawang tenga mo sa Kanya. Listen, 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 and listen. Yan ang ibig sabihin niyan. Not here, not here. Yung salitang here, di ba yung pinaliwanag ko? Narinig nyo kung gaano kalakas ang voice ko. Narinig nyo kung gaano kahina. Narinig nyo kung... Pero yung listen, iniintindi mo ang tinuturo. Yun ang listen. Kaya listen, 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 and listen, listen. Give your 2 ears. Amen? Malalaman naman kung ibinibigay mo ang dalawang tenga mo sa Kanya pag nag-response ka sa tinuturo ng Diyos. Pero pagka hindi ka nag-response, hindi mo binibigay ang dalawang tenga mo. Ilong lang ang binibigay mo, nang aamoy ka lang. Ngayon, hindi yung sabihin. Ngayon, ikaw ba'y nagtitiwala ng buo? Total, konti lang tayo. Punuin niyo ang altar. Bow your head and close your eyes. Ikaw ba'y nagtitiwala ng buo? Kung nais mong magtiwala ng buo sa Diyos, God, trust God completely. Kung nais mong magtiwala ng buo sa Diyos, pumunta ka sa altar. Halika. Binubuksan ko na yung altar para suko mo ang sarili mo. Dahil ang altar nito simbolo ng pagpapakumbaba. This altar is the symbol of humility. Isuko nyo sa Diyos ano man ang pinoproblema nyo, ano man ang kinababalisan nyo, ano man ang kinatatakutan nyo, ano man ang pinangangambahan nyo, ano man ang pinag-aalala nyo. Sabihin nyo sa Panginoon ng detalyado. Nakikinigan nyo sa buhay nyo, sa sasabihin nyo. Sige, tiwala kayo sa Diyos. Kayong nasa online, trust God completely. Tell Him in details ano man ang pinoproblema nyo sa buhay nyo. Ano mang pagsubok na pinapasa nyo, sabihin nyo sa Diyos yan ng detalyado. Dakilang Ama, maraming salamat po
Tunay nga na tinuturuan niyo po kami na magtiwala ng buong buo nang walang halong pagdududa. Dahil pagka kami nagduda, sigurado mamumroblema kami. Kayo po'y makapangyarihan sa lahat, alam niyo lahat, at kahit saan nandyan kayo. Tinutulungan niyo po kaming magtiwala sa inyo sa mga pangako niyo. Dahil lahat ng bagay ay hawak niyo. Tinutulungan niyo po kaming magtiwala sapagkat ikaw ay katiwa-tiwala, consistent God and trustworthy. God, salamat, tinuruan niyo kaming magtiwala sapagkat mahal niyo kami. At God, tinuruan niyo po kami magtiwala sa pamagitan ng paghahanap ng inyong kalooban. I-bless niyo po kaming lahat, dakilang Ama. Tulungan niyo po yung mga nahihirapan sa pagsubok at problema. Tulungan niyo po silang matutong magtiwala. Salamat. Dahil merong ganitong mensahe, nagpapatibay, nagpapatatag sa aming buhay. Dalayan ko rin po yung mga nasa online, pagpalain niyo rin po silang lahat. Ang lahat ng ito ay aming pong dalangin at hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.